Good morning guys. Gigising lang natin. Ano na rin guys, 10:30 na. So, magbe-breakfast lang kami ni La Emma and Zion kasi sisimba tayo ngayon dahil linggo ngayon guys. Ayan, so medyo napuyat kami kagabi kasi yun yung time na tumugtog kami. So, December 13 kasi kagabi. Kami kahapon. Yan, December 13. Share ko lang muna sa inyo. Wait. Painit ko pala muna yung kanin. Oh, wala na pala. Alright. So, yun. Bago ko pala i-share yung kagabi. Ayan. So, ano bang weather nga? I think maganda weather ngayon eh. Oh, nabunot itong relo ko. Wala. Ito guys, itong relo ko. Namatay. Alright, so yun. Bali, ang weather ngayon guys ay... So, check ko lang muna guys yung weather. Nalobat na kasi yung cellphone ko. Hindi na ako nakapag-charge kagabi. Pero kukwento ko sa inyo kung bakit. Ayan. So, +4 pala ngayon. Wow. So, maganda yung weather ngayon. Actually, ngayong darating na week, maganda yung weather namin. Papalo siya ng... Yan o, bukas 10. So, bukas 10, Tuesday 4, then Wednesday 0, then minus ulit. 6, minus 6, minus 9. Yan. So, at least, maganda-ganda yung weather ngayon sa Calgary. Yan. Kaya yung mga nagiging natutunaw na yung mga yelo. Ayan, basa yung daan, kalsada. Ayan, so mag-aayos lang tayo ng maya-maya papakainin ko lang si Zion. Tapos 11:30 pa naman yung simba natin dito sa St. Albert. Ayan. So yun nga pala guys, no, kagabi tumugtog kami. And yeah, maraming salamat sa mga pumunta kagabi. Ayan, napakasaya. Ang daming pumunta. And yeah, sa mga kaibigan din namin na nakijam. Ayan, maraming salamat po. And siguro meron akong mga clip lang dito na i-share sa inyo. Pero hindi ko kasi maibigay lahat guys nung bukas makaka-copyright tong vlog natin. So sayang naman. Kaya siguro kukuha na lang ako ng mga portion na pwede ko i-share sa inyo. Malangin kita, pinapanood, nakikita. A few moments later. Ayan. So anyway, yun nga, kagabi, nakating kami ito ni Emma mga around 1 a.m. na. So, tatlong set kasi yon. So, bali yung nangyari, first band yung kaibigan din namin, dalawang banda yon. Actually, kasi sila nag-share sila dun sa 10 songs. So, tag-5 sila. Then, second set kami. Tapos, half ulit ng third set kami. Ayan, so, puro jamming na nung third set eh. Ayan, so, nakakatuwa. And maraming salamat ulit sa mga nanood. And, yun nga pala kay Kuya. Meron ako ipopost dito na picture ni Kuya. No? Actually, nakita ko na rin siya sa Barrio Fiesta. No? Hindi ko na maalala yung name. Basta, maingay kasi kagabi. Hindi ko masyadong marinig. Tapos, pauwi na siya. And nanonood daw siya ng mga vlogs natin. Dati pa. So, kasama niya yung asawa niya sa panonood. And, kaibigan daw siya ni Kuya Darnell. Yan, shoutout sa Kuya Darnell, ano. Yan, so yung dati kong co-work sa warehouse, si Kuya Darnell. Wala na kasi si Kuya Darnell, nag-resign na kasi sa amin. So, yun, maraming salamat, Kuya. At, grabe, pinapaskuhan niya si Zion. Nakakatuwa. Ayaw ko nga tanggapin, pero inabot niya, sabi, hindi, papasko ko kay Zion kasi ang laki na. Natutuwa siya kay Zion, ang laki na kasi.
So yun, maraming salamat kuya. Hindi ko na maalala yung name, basta popost ko yung picture mo dito. Yan, sa screen natin. So, yeah, maraming salamat ulit sa'yo. Kasi nanonood daw siya ng mga actually nanood din siya nung sa Vario Festa nang tumugtog kami. So every time kasi siguro pag ina-announce ko, nalalaman niya. So pumupunta siya. So nanonood siya sa mga tugtugan namin. Actually, pagkakaalala ko, parang nagbabanda rin siya dati. So yun yung kwento niya sa akin sa Vario Fiesta dati. Nagbabanda rin siya. Hanggang dito ata nadala niya. Pero siyempre medyo nagkaedad na rin. So siguro pinagpaliban niya na sa mga kabataan. So yun. So yun yung kwento ni Kuya. Ayun. So yeah. So pag uwi namin kagabi, yun nga, alauna na rin yun. Pagdating namin dito sa bahay, ang una napansin ko kagad yung ilaw ni Emma dito. Yung cross. Yan dito. Oh. Ito. So nag-blink yung ilaw niya. So normally, na-reset siya. So wala sa isip ko. Wala sa isip ko. Tapos yung mga clock namin dito, na-reset din. Pati yung sa oven, na-reset din. Ayan. Na-reset din yan. So inayos ko lang kanina. Tapos, yun nga, pagdating namin, wala naman ako napansin or naamoy na something na nasunog na wire, ganyan. Tapos, pagka after namin mag-base ni Emma, ayun nga, manunod siya ng TV, wala kaming power. I mean, doon sa kwarto lang namin, tsaka dito sa kabilang kwarto, yung merong drums ako. Walang kuryente. Lahat ng plug namin, walang kuryente. Pero dito sa baba, tsaka sa basement, wala namang problema. So, nagtataka ako kung ano nangyari. So, hindi ko alam kung nag-brown out ba siya or may short circuit dito sa bahay. I'm not sure guys, no? Aalamin ko pa kung ano yung nangyari kagabi. So, siguro, pwede naman kami tumawag ni Emma siguro sa NMAX kung nagkaroon ba ng brownout dito sa amin, sa area namin. Para at least malaman ko kung bakit ganun, bakit wala kaming kuryente doon sa taas. So, ang ginawa ko, hinanap ko siya. Nag-research sa Emma, so sabi doon sa mga, ano yun, mga nag-share ng mga experience nila, kasi nga, yung kwarto lang yung nawala namin eh. So, may sinasabi, yung sa may washroom daw, may reset. So, pakita ko dito kung meron dito sa powder room namin. Wala dito. Pakita ko din sa inyo guys, akit ako. Pakita ko dun sa pangalawang kwarto. Kasi nag-research nga si Emma, may nakita siyang sinasabi. Baby, anong button yun? Yung sa washroom? GFCI? So, pakita ko sa inyo guys, no? Kasi ako, hindi ko rin napapansin to eh. Yung ganun tong klase. Yan, yung may ganyan, no? May reset. At saka may, test ata to, tsaka reset, parang ganyan. So, pinindot namin siya. Okay naman, gumagana naman to. Walang problema to. Ang wala, yung mga plug namin dito sa kwarto. Yan, sa mga plug dyan. Tapos dun sa pinaka main bedroom namin, Emma. So baba tayo ulit. Tayo magkwentuhan sa baba kasi madilim dito sa taas. So yun, so nag-research pa kami. Nung inanungan namin, wala pa rin. So ang ginawa ko, nakakapagtaka. Bumaba muna ako dito sa main floor namin. Chinek ko ulit yung mga plug. Working naman lahat. Yung freezer ko naman, yung chest freezer ko, okay naman. May ilaw naman siya. Yung air fryer, meron din naman. Yung mga dito, okay naman. So, ginawa ko, pumunta ako sa baba, sa basement. Kasi nandun yung ano natin eh. Nandun yung ating mga breaker. So, chinek ko siya. Yun, merong isa doon na nag-off. Yun nga yung nakasi dito sa breaker namin, lahat nakalagay ko ano yung mga kung ano saan para saan yung mga breaker na yun. So which is good, no? Kasi madali mo siya makita talaga. So nakalagay doon bedroom plug nakalagay. Parang second level bedroom plug, parang ganun. Yun yung naka-indicate. So naka-left siya. So naka-turn off. So
Nagtataka ako. Sabi ko, bakit nag-turn off? Kaya nga, alamin namin guys, mamaya, kung nag-brownout ba dito sa Copperfield. Kasi, hindi pwedeng basta-basta na lang mag-aano yun. Mag-off kasi ibig sabihin may short circuit or nag-trip siya. 'Di ba? So, yun yung inaalam ko. So, kasi doon sa breaker na yun, meron doon parang reset. Mismo doon lang sa bedroom namin, siya, sa lahat ng breaker, siya lang yung merong reset na katabi nung on and off. So, nung ni-reset ko yon tapos binalik ko siya, kasi nga nasa basement ako, tinawagan ko si Emma. Sabi ko, baby, check mo nga kung meron na. Tapos yun, nagkaroon na. So, ang tanong, bakit siya nag-off? No? Bakit siya nag-off? So, yun yung alamin namin. Yun nga guys, no? So, may mga naka-experience siya ng ganyan. So, ano ba mga possible na nangyayari? Bakit nagkaganon? Kung nagba-brownout ba? Pagbalik ba ng kuryente? May possible na mag-off yung plug namin sa taas, sa bedroom namin. Kasi bukod tanging yung dalawang bedroom lang talaga yung wala. No? So, ibig sabihin, konektado yun. Isang breaker lang sila. So, yun yung inaalam namin. Kasi hindi pwedeng pabayaan namin ng ganun. Kasi baka mamaya nga, meron na rin, may nagsha-short circuit dun sa bedroom namin. Pero, sa mga plug kasi, wala naman akong naka-on lahat. Kumbaga, patay naman lahat ng mga computer namin. Wala naman kaming iniiwan na nakasaksak na something, let's say, mga charger na nakasaksak sa telepono. Wala naman. Even yung mga yung sa drum set natin, wala naman, nakapatay naman. So, yun yung pinagtataka ko kung bakit siya nag-off. Pwedeng short circuit nga or nag-trip yung kuryente natin. So, yun guys, paki-comment nga guys, and para at least magkaroon kami ng idea. Para at least alam din ng mga subscribers natin or mga nanonood dito kung ano ba yung pwedeng mangyari or pwedeng gawin kapag may ganung nangyayari, ano. And based nga doon sa research ni Emma, sabi nga, pagka ibinalik yung breaker na at wala pa rin, kailangan tumawag na ng professional electrician. Which is tama naman. Yun nga, ay magtatanong kami ni Emma sa mga electrician dyan. And para ma-check din. Kasi mahirap guys, no? Kasi, di ba, mamaya magkaroon ng sunog dito dahil sa ganyan. Kaya dapat ma-actionan agad natin. Kaya sabi ko kay Emma, magtatanong kami ng electrician. Para at least yung kahit i-check man lang, baka mamaya nga kasi meron ng short circuit dito sa amin. So, mahirap na, no? Mahirap na pagsisihan sa huli. Yun lang naman guys, yun lang naman yung i-share ko sa inyo ngayon. Nakakapagtaka lang kasi umalis naman kami dito ng bahay kasi nakapag-blower pa si Emma. Sabi niya kagabi, nung bago kami umalis kami kasi dito guys mga bandang mag-8 ng gabi. So nakapag-blower naman daw siya. Okay naman. Pagbalik na lang namin talaga ng malauna, bigla na lang nagkaganon. Kasi hindi rin naman talaga namin napansin agad. Ako lang, nung napansin ko lang, nagbi-blink lang talaga yung ilaw. Kasi nag-reset nga talaga yung ilaw doon. So, yun. Yun lang naman yung ano natin guys. Vlog natin ngayon. And after nga na to ay sisimba kami ni Emma. So, maya papakainin ko na si San. Tapos, yan, maliligo, bihis lang. So, malapit lang kasi kami dito guys sa St. Albert. 7 minutes lang kami dito. So, 11:30 naman yung start nun. Kaya, yun, makakapag-prepare pa tayo. So, yun. Pakita ko sa inyo yung labas pala namin. Ayan, so si Nobel nga to, ano? $67 yung bayad. Sabi ni Sayon. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayun. Ayan. So, okay yung weather, no? Hindi siya ganun kalamig. Ayan. Unlike nitong mga nakaraang araw, nako, matindi talaga, guys. Ayan. So, yun, utik-utik, ano na rin kami ni Emma pala, nag-iimpake na rin kami. Then, after namin sumimba, baka dumaan kami ng Dalarama. Kasi, may bibilin pa ata si Emma mga, gift wrapper. Kasi kulang ata dun sa yung mga pabango niya. Marami pa dito oh. Ito pa oh. Wait, nakita ko sa inyo. Yan oh. Dami pa. So, ito, mga nabalot niya na to. Yan. Tapos ito.
Ewan ko kung babalutin niya pa tong ganito. Sabi ko, yung sa akin, wag na. Kasi kumbaga, bibigay ko na, iaabot ko na lang ng diretso sa mga pamangkin ko. Ayan, ano pa? Ano pa bang mga, ano natin? Yun. Bali, nag-impake na nga si Emma. Ang problema niya, kasi, yung isang 23 kilos niya, nagamit na agad nitong mga pasalubong niya, yung mga pang-gift niya. So sabi niya, saan ko ilalagay yung damit ko? Eh, no choice na siya. Doon na siya kay Zion na bagahe, na another 23 kilos. Kasi sa akin, kumbaga, sabi ko nga sa inyo guys, kanya-kanya kaming bagahe. Yung sa akin, 23, yung kanya, magagamit niya yung kay Zion. Kasi ako, wala naman ako talagang bibit-bitin ng mga damit kasi more on short lang naman ako, t-shirt. Hindi naman katulad dito sa Canada na lahat makakapal yung mga suot natin. Pero sa Pilipinas, so mga ganun lang yung mga dadaling ko. So hindi naman kailangan, alam niyo na, pumorma doon or what. Basta ako, mahilig kasi ako sa short lang. Tapos siguro isang sapatos o dalawang sapatos lang, tsaka isang tsinelas. Yun lang, okay na ako doon. Tsaka yung padala ko lang sa brother ko. Kasi binilang ko yung brother ko ng impact wrench at tsaka portable inflator. Yan, so binilang ko siya. Kasi alam ko kailanganin niya rin kasi yun. Tsaka ni-request niya kasi sa akin yung impact wrench na yun para pag, alam niyo na, pag papalit ng gulong, mas madali, portable siya. So yun yung bibigay ko sa kanya. Tsaka mga ano pa, yung mga IP camera pala, yun, dadaling ko rin. Yung mga pinamili ko sa Super Beans na $33. Eh magaganda, may mga solar kasi yun. So ilalagay ko sa Pilipinas para at least yung bahay namin, masilip-silip ko man lang kahit walang tao, di ba? At least ano mo yung lugar nyo, di ba? Yung bahay nyo, makikita mo kahit nandito ka sa Canada. Although meron na rin naman doon, nilagyan naman din ng brother ko, pero wala hindi ko siya magagamit yung mga binili kong IP camera dito eh. Kasi nung nabili ko yun, doon pa kami sa dating bahay. So sabi ko, uwi ko na lang sa Pilipinas. Kasi sayang din naman, mura lang din naman yung bili ko. Uwi ko na, tsaka napakagaan lang naman yung mga IP camera. Parang ganito lang yun, no? Ganito lang kalalaki yun. O, di ba? So, madali lang siyang bitbitin. So, yun. Excited na rin guys kasi syempre malapit-lapit na yung ating uwi. Kumbaga almost 1 week na lang. Hindi. So may pasok pa pala ako guys next week. So Wednesday to Saturday. Then susunod na linggo nun, yun yung time na paalis na kami. So malapit-lapit na guys. Konting konting kembot na lang at nasa Pilipinas na ulit tayo. Ayan, so sobrang excited na kaming tatlo, especially si Zion kasi sabi niya mag-play daw siya sa Kidzuna. Ayan. So yun guys, so again no, kapag may mga naka-experience ng gano'n, yung sa mga plug, paki-comment naman guys para at least kung normal lang ba yung gano'n, yung nagtitrip, once na, let's say halimbawa lang na nag-brown out, so may tendency na hindi siya bumalik or bigla siya mag-off. So paki-comment na lang guys no, kasi para makatulong din sa amin, tsaka may share din namin sa mga kababayan natin. Alright, so yun guys no, dito ko natatapos itong vlog at medyo mahaba-haba na itong pinagsasabi ko, parang based dito sa aking recording naka 20 minutes na ata ako sa pagdadaldal. So ayun guys, hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace!